Magandang araw mga ka-horror, at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Sa larangan ng tinatawag na lihim na karunungan, may dalawang pangunahing sangay na madalas na pinagdidebatihan ng mga antingero, mambabarang, at mga naghahanap ng mga kapangyarihan. Ito ay ang puting karunungan at ang itim na karunungan. At yan mga ka-horror, ang ipapakita natin sa video ito. Ang dalawa ay magkasalungat, ngunit magkahawig din sa ilang aspeto. Pareho silang nakabatay sa pananalig, orasyon at ritual, ngunit magkaiba ang direksyon at layunin. Para itong dalawang kalsada na parehong humahantong sa kapangyarihan, ngunit magkaiba ang dulo. Ang isa ay patungo sa direksyon ng liwanag, at ang isa ay sa panganib at kadiliman. Kung tutuusin, ang puting karunungan ay kadalasang nauugnay sa panalangin at paghingi ng tulong sa Diyos at sa mga banal. Dito, makikita natin ang mga orasyon hango sa Biblia. Mga medalyon na tulad ng San Benito at Tres Picos, at mga panalangin na naglalayong ipagtanggol ang sarili laban sa masamang nilalang o espiritu. Ang pangunahing katangian ng puting karunungan ay pangdepensa. Hindi ito ginagamit upang umatake, kundi upang hadlangan ang atake ng iba. Kapag ginamit mo ang ganitong karunungan, ang kalakip na layunin ay nananatiling ligtas, malinis ang loob, at malapit sa may kapal. Samantalang ang itim na karunungan naman mga ka-horror ay isa ring anyo ng kapangyarihan, ngunit kabaliktaran ang gamit. Dito pumapasok ang kulam, sumpa, at pagtawag sa mga nilalang na hindi banal. Sa madaling salita, ito ay ginagamit para sa pag-atake, paghihiganti, at pansariling kapakinabangan. Kadalasan, mas mabilis ang epekto ng itim na karunungan. Isang ritual lamang at maaaring dumanas agad ng sakit, malas, o pagkabigo ang taong tinatarget. Ngunit kaakibat nito ang panganib. Dahil ang ganitong uri ng karunungan ay nakabatay sa kasunduan ng masasamang espiritu, at ang kapalit ay hindi basta kayang bayaran ng sinumang tao. Kung ihahambing natin mga ka-horror, ang puting karunungan ay parang sandata ng isang kawal na ang gamit ay kalasag. Ang kanyang layunin ay hadlangan ang anumang pana, espada o palaso na paparating. Hindi siya ang unang susugod para umatake, ngunit siya ang tatayo bilang harang. Samantalang ang itim na karunungan ay parang tabak na may lason. Oo, nakakapatay ito, mabilis at nakakatakot. Ngunit ang mismong humahawak ng tabak na iyon ay unti-unting tinatabla ng lason sa kanyang sariling kamay. Sa aspeto naman ng panganib mga ka-horror, malinaw na mas ligtas ang puting karunungan. Kapag ginamit ito ng may malinis na intensyon, ang balik ay kabutihan, lakas ng loob, at proteksyon. Sa katunayan, maraming mga manggagamot ang umaasa lamang sa puting karunungan upang gamutin ang kanilang kapwa o upang magtanggol
laban sa mga elemento ng dilim. Wala itong masamang balik mga kahoror. Maliban na lang kung gagamitin ng may kasakiman. Halimbawa, kung gagamitin ng dasal hindi upang magligtas, kundi upang maghangad ng kapangyarihan o yaman. Kapag nangyari iyon, ang puting karunungan ay unti-unting napapadungisan at magiging tulay para pasukin ang itim. Samantala, sa itim na karunungan, kahit anong gawin mong intensyon, may kasama itong panganib. Maaari kang umani ng mabilis na resulta. Maaaring ang kaaway mo ay dapuan ng karamdaman, mawala ng kabuhayan o malasin ng husto. Ngunit sa huli, babalik sa iyo ang enerhiya na iyong pinakawalan. Ito ang tinatawag ng mga matatanda na ganti ng dilim. Ang iba ay naniniwalang 3 ulit itong babalik sa gumagamit. Kaya ang taong nagpakawala ng sumpa sa bandang huli ay makakaranas ng higit pang kapahamakan kaysa sa kanyang target. Kung pagbabatayan naman natin mga kahoror ang kahirapan ng paghawak, masasabi nating mas mahirap panatilihin ang puting karunungan kaysa itim. Bakit? Dahil ang puting karunungan ay nangangailangan ng malinis na puso, pananampalataya at disiplina sa sarili. Kailangan mong umiwas sa mga bisyo, magdasal ng taimtim, at panatilihin ang kabutihan ng iyong intensyon. Maraming orasyon ang puting karunungan ang hindi basta gumagana kung ang gumagamit ay may sama ng loob o masamang hangarin. Kaya't ang isang nagtataglay nito ay dapat laging nakatali sa kabutihan. Sa kabilang banda, ang itim na karunungan naman ay tila mas madaling gamitin dahil hindi nito hinihingi ang kabanalan ng puso. Ang kailangan lang ay tapang, determinasyon, at madalas ay ang mga materyal na sangkap gaya ng dugo, buhok, kuko, o hayop na isasakripisyo. Para sa iba, mas mabilis itong maabot. Ngunit ang tunay na kahirapan ay lumalabas kapag dumating na ang kapalit. At kung ikaw naman mga kahoror ay gagamit ng itim na karunungan, ay dapat handa ka sa balik ng kasamaan, pagkasira ng pamilya, at pagkabaliw na maaaring idulot nito. Kung titignan naman natin mga kahoror, mula sa perspektibong makakatulong sa araw-araw, malinaw na mas mainam ang puting karunungan. Ito ay makakatulong sa paglalakbay, proteksyon sa laban, sa mga aksidente, pagtataboy ng malas, at maging sa paggaling ng mga karamdaman. Ang itim na karunungan naman sa kabilang banda ay bihira mong magamit ng may magandang bunga sa araw-araw. Ang gamit nito ay kadalasan para manakit o manira. At kapag iyon ang naging gamit mo sa buhay, masisira rin ang iyong kapaligiran. Ang taong masyadong nadadala ng itim ay madalas nauuwi sa pagiging mag-isa, kinakatakutan, at iniiwasan ng lipunan. Kung susumahin natin mga kahoror, ang puting karunungan ay pangdepensa, gabay, at proteksyon. Samantalang ang itim na karunungan naman ay mapanganib, mabilis, ngunit may balik, at nakakasira ng kaluluwa. Maaaring pareho silang nagbibigay ng kapangyarihan, ngunit magkaiba ang direksyon na tinatahak. Ang puting karunungan ay nakatali sa Diyos at sa liwanag, habang ang itim naman ay nakatali sa mga espiritu ng dilim na hindi kailanman nagbibigay ng libre.
Kaya nga't sa mga kwento ng matatandang antingero, lagi silang may babala. Kung pipiliin mong maglakad sa liwanag, ito'y mahirap ang daan, ngunit ligtas. Ngunit kung pipiliin mong maglakad sa dilim, madali ang simula, ngunit masakit ang dulo. At sa bandang huli, nakasalalay sa tao kung alin ang kanyang pipiliin. Palagi nating tatandaan mga ka-horror na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang nasa mga dasal at agimat, kundi nasa layunin ng puso at kalinisan ng budhi. So hanggang dito na lang mga ka-horror. At samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat at anting-anting. Maraming salamat po.